Isa na namang nakakagulat na ulat ang lumabas sa NBA at ipinapakita nito kung gaano kamahal ang epekto ng mga injury sa mga koponan. Habang ang talento ang madalas na pinag-uusapan sa liga, lumalabas ngayon na ang pagkakaroon ng malusog na roster ay isa rin sa pinakamahalagang sandata ng isang championship contender. Batay sa pinakahuling pag-aaral ng Casino Guru, umabot sa mahigit 1.3 bilyong dolyar ang kabuuang halagang ibinayad ng mga NBA team sa mga manlalarong hindi nakapaglaro noong 2025 to 2026 season. Kinuha ang datos mula sa injury tracker ng Spotrac kung saan isinama hindi lamang ang mga injury kundi pati ang mga pagliban dahil sa sakit, load management at injury management. Hindi naman kabilang sa bilang ang mga pagliban dahil sa personal na dahilan. Pinakamalaking naapektuhan ang Indiana Pacers. Umabot sa humigit kumulang 81.5 milyong dolyar ang halaga ng sahod na ibinayad nila sa mga manlalarong hindi nakalaro. Pinakamalaking bahagi nito ay mula kay Tyrese Haliburton na tumanggap ng halos 44.5 milyong dolyar habang nagpapagaling mula sa kanyang Achilles injury na nagpatigil sa kanya sa buong season. Dagdag pa rito ang pagkawala ni Obi Toppin na hindi nakapaglaro sa 58 laban dahil sa stress fracture na nagkakahalaga ng halos 9.7 milyong dolyar sa sweldo. Pangalawa naman sa listahan ang Dallas Mavericks. Umabot sa 72.5 milyong dolyar ang kanilang gastos sa mga manlalarong wala sa aksyon. Malaking bahagi nito ay mula kay Kyrie Irving na hindi nakapaglaro sa buong season matapos mapunit ang kanyang ACL. Habang nagpapagaling siya, tumanggap siya ng halos 35.9 milyong dolyar. Samantala, si Anthony Davis ay nakaligtaan ang 55 laro dahil sa calf injury na katumbas ng mahigit 17 milyong dolyar sa kanyang sweldo. Hindi rin nalalayo ang Golden State Warriors. Pangatlo sila sa buong liga matapos gumastos ng halos 72 milyong dolyar para sa mga manlalarong hindi nakapaglaro. Pinakamalaki rito ang naging epekto ng injury ni Jimmy Butler. Dahil sa ACL injury, nakaligtaan niya ang 44 na laro habang tumanggap ng humigit kumulang 27.6 milyong dolyar sa kanyang kontrata. Kasunod naman si Stephen Curry na hindi nakapaglaro sa 40 laban dahil sa runner's knee. Ang kanyang pagkawala ay nagkakahalaga ng halos 24.3 milyong dolyar. Malaki ang naging epekto ng pagkawala ng dalawang superstar dahil nabigo ang Warriors na makausad matapos silang mabigo sa play-in tournament. Samantala, ibang klase naman ang naging problema ng Memphis Grizzlies. Bagamat hindi sila ang may pinakamalaking gastos, sila naman ang nagtala ng pinakamaraming injury sa buong NBA. Umabot sa 22 magkakaibang injury ang naitala ng koponan na nagresulta sa kabuuang 1,081 araw ng pagkawala ng kanilang mga manlalaro. Dahil dito, umabot din sa halos 71.8 milyong dolyar ang kanilang gastusin sa mga injured players. Sa kabilang banda, may mga koponang halos hindi naapektuhan ng injury. Pinakamababa sa buong liga ang Minnesota Timberwolves na gumastos lamang ng humigit kumulang 16.1 milyong dolyar para sa mga manlalarong hindi nakapaglaro. Kasunod nila ang New York Knicks na may 18 milyong dolyar habang pangatlo naman ang Brooklyn Nets na may 22.3 milyong dolyar. Ipinapakita ng malaking agwat na ito kung gaano kahalaga ang kalusugan ng isang koponan. Hindi lamang ito nakaaapekto sa panalo at pagkatalo, kundi pati na rin sa pinansyal na aspeto ng isang franchise. Kahit gaano pa kalalim ang roster o kalaki ang payroll, kapag sunod-sunod ang injuries ng mga pangunahing manlalaro, malaking hamon ang makipagsabayan sa matitinding koponan sa NBA. Sa huli, muling pinatunayan ng ulat na sa modernong NBA, ang pananatiling malusog ng mga superstar ay maaaring maging kasing halaga ng pagbuo ng isang talentadong roster. Kayo, sa tingin ninyo, aling koponan ang pinakaapektuhan ng injuries noong nakaraang season? At kung naging malusog sina Stephen Curry, Jimmy Butler, Kyrie Irving at Tyrese Haliburton, magbabago kaya ang naging takbo ng NBA? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang NBA updates. Samantala, mukhang hindi pa tapos ang kwento ni Victor Oladipo sa NBA. Matapos ang ilang taon na halos hindi marinig ang kanyang pangalan sa liga, muling lumutang ang posibilidad na makabalik siya sa NBA at ang Sacramento Kings ang isa sa mga koponang seryosong nagmamasid sa kanyang sitwasyon. Ayon sa kilalang NBA insider na si Mark Stein,
Isa si Oladipo sa mga pangunahing option ng Kings habang naghahanap sila ng isang veteranong point guard na magsisilbing mentor sa kanilang bagong rookie na si Darius Acuff Jr. Layunin ng Sacramento na magkaroon ng isang veteranong leader na hindi lamang makakatulong sa loob ng court, kundi magsisilbi ring gabay sa pag-unlad ng kanilang batang guard habang nagsisimula pa lamang ito sa NBA. Ngunit hindi lang si Victor Oladipo ang nasa radar ng Kings. Ayon pa sa ulat, isa ring posibilidad ang muling pagbabalik ni Russell Westbrook sa Sacramento matapos nitong maglaro para sa koponan noong 2025 to 2026 NBA season. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Kings kung sino sa dalawang veterano ang mas akma sa kanilang plano para sa susunod na season. Dagdag pa ni Stein, kabilang ang Sacramento sa mga koponang personal na nanood sa workout ni Victor Oladipo sa Las Vegas noong Summer League. Ipinapakita nito na hindi basta chismis lamang ang interes ng Kings, kundi isa itong hakbang upang personal na masuri kung handa pa bang makipagsabayan si Oladipo sa pinakamataas na antas ng basketball. Kung babalikan ang kanyang karera, hindi maikakaila na isa si Victor Oladipo sa pinakamahuhusay na two-way guards noong kanyang kasagsagan. Nagsimula siya sa Orlando Magic matapos mapili sa NBA draft noong 2013 bago lumipat sa Oklahoma City Thunder. Ngunit ang tunay na pagsikat ng kanyang pangalan ay nang mapunta siya sa Indiana Pacers. Sa loob ng 4 na season sa Indiana, nagtala siya ng average na 20.6 points, 5.2 rebounds at 4.3 assists bawat laro. Bukod dito, nagpakita rin siya ng mahusay na outside shooting at naging isa sa mga pangunahing bituin ng Pacers dahil sa kanyang mahusay na paglalaro. 2 beses siyang napili bilang NBA All-Star at kinilala bilang isa sa pinakamahusay na guard sa liga noong panahong iyon. Ngunit nagbago ang takbo ng kanyang karera nang sunod-sunod siyang tamaan ng malulubhang injury. Matapos ang kanyang panahon sa Indiana, naglaro siya para sa Houston Rockets bago tuluyang mapunta sa Miami Heat. Sa Miami, naging mahalagang reserve player siya at lumabas sa 54 na laro sa loob ng 3 season. Bilang 6-man, nagtala siya ng average na 11 points, 3.5 assists at 3.1 rebounds kada laro. Gayunpaman, patuloy na naging hadlang ang mga injury upang maibalik niya ang dating antas ng kanyang laro. Noong nakaraang taon, sinubukan ni Oladipo na buhayin muli ang kanyang karera sa pamamagitan ng paglalaro sa Guangzhou Loong Lions sa Chinese Basketball Association o CBA. Naglaro rin siya sa NBA G League kasama ang affiliate team ng Milwaukee Bucks upang ipakitang kaya pa rin niyang makipagsabayan sa NBA. Ngayon, mukhang nagbubunga na ang kanyang pagsisikap. Kung matutuloy ang interes ng Sacramento Kings, maaari itong maging pagkakataon ni Victor Oladipo upang muling makabalik sa NBA at patunayan na marami pa rin siyang maiaambag sa isang koponan. Bagamat maaaring hindi na siya ang dating all-star na kayang umiskor ng mahigit 20 puntos bawat laro, nananatili pa rin ang kanyang karanasan, liderato at kakayahang gabayan ang mga batang manlalaro. Sa kabilang banda, nananatiling palaisipan kung sino ang pipiliin ng Kings. Si Victor Oladipo ba na naghahangad ng panibagong simula? O si Russell Westbrook na mayroon ng karanasan sa sistema ng Sacramento? Sa ngayon wala pang opisyal na desisyon ng Kings. Ngunit isang bagay ang malinaw habang papalapit ang bagong NBA season. Patuloy na umiinit ang usapan tungkol sa susunod na destinasyon ng mga veteranong bituin sa liga. Sa inyong palagay, sino ang mas nararapat kunin ng Sacramento Kings bilang mentor ni Darius Acuff Jr., si Victor Oladipo o si Russell Westbrook? I-comment ang inyong sagot at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang NBA updates.